Tay? Kuya Levi? Oh, dito ka pala, bakit? Anong kalokohan to? Mandy anak, magpapaliwanag ang tatay. Tay, inabala mo kami ni Ibo. Marami kaming trabaho sa Maynila. Ano to? Prank? Bakit? Ano ba kasing nangyayari, ha? Paliwanag nyo nga sa akin. Sakit ng ulo ko eh. Anak, mahirap ipaliwanag pero... Pero ano, ang Kuya Levi mo, totoo yung sinasabi kong malapit na siyang mamatay. Pero, nang dahil sa napadaan na nagtitinda ng halamang gamot, katutubo yata yun. Ang sabi niya, yun daw kagat ng ahas sa binti ng kuya mo, pahirang ko raw nito. Kaya nung pinahirang ko, tapos pinainom ko siya ng parang, ewan ko kung batong malambot ba yon. Bigla na lang siyang bumangon. Tapos yung kagat ng ahas, naghilom. Oh? Totoo ba yun, tay? Mahirap paniwalaan ni Ibo, pero totoo yun. Ay nako, tay. Anong kalokohan to? Bago natin simulan ang kwento, ako po ay humihingi sa inyo ng isang like sa ating video. Paki-comment na rin ng hi or kaya naman hello, Commander. Sa mga bago nating taga-subaybay na nakadiskubre ng ating mahinang channel, pwede bang paki-subscribe naman bilang suporta. Hinahandog sa inyo ng inyong lingkod ang isang napakagandang kwento na na-receive lang po natin sa ating email. Ang kwentong ito ay nangyari sa isang liblib na baryo sa gawin ng Kabikulan. Nangyari ito taon ng 1991. Tara at simulan na natin. Bumalik na kaya tayo, Mandy, sa Maynila? Di na tama to eh. Kinancel ko yung meeting ko sa mga investor ko. Dahil lang dito, akala natin patay na si Kuya Levi. Hindi naman pala. Tapos ang dami-daming tao. Ano bang ibig sabihin nito? Ibo, anak, huwag kang magalit. Ang patunay yung maraming mga tao na yan kasi halos hindi rin makapaniwala ang buong baryo. Dahil nga muling nabuhay si Levi. Kung nakikita nyo lang siya kanina bago kayo dumating, talagang kukunin na siya sa amin. Pero nang dahil dito, sa halamang gamot na bigay ng katutubo, ayon, nanumbalik siya sa dati. Alam niyo ho, itay, laking Maynila po ako eh. Alam niyo namang di po ako naniniwala sa mga halahalamang gamot na yan. Kasi kami sa Maynila, gamot namin doon binibili sa butika. Rekomenda rin ng doktor. Mandy, bukas na lang tayo umuwi. Sige, magpahinga muna tayo. Teka! Totoo ba yung balitang nabuhay daw si Levi samantalang kanina nakita kong mamamatay na siya? Teka, Mandy, sino yung lalaking yun? Ewan ko. Ikaw pala, Kapitan. Tabi nga dyan. Aba, Levi is still alive. Bakit, Kapitan? Di naman ako nawala. Kung nakita mo lang ang sarili mo kanina, talagang kawa-awa. Bumubula ang bibig, namumutla, tumitirik ang mga mata. Sandali nga. Totoo ba? Anong? Totoo ba yung narinig ko nang dahil sa halamang gamot na galing dun sa katutubo na isalba pa ang buhay ng taon to? Oo, Kapitan. At saan naman matatagpuan yung katutubong yun? Parang pakawari ko marami akong bibilin sa kanya niyan. Para nang sa ganun, ang problema ko sa buhay ay maiwaksi na dahil hirap na ako. Hindi ko alam eh. Pero ang sabi niya, siya raw si Katutubong Talenyo. Katutubong Talenyo. Aba,
Parang ngayon ko lang narinig ang pangalan na yon, bagamat kakaiba. Saan siya matatagpuan? Hindi ko alam, Kapitan. Talaga? O kayong mga chismosa dyan, bakit di pa kayo magsigsiwi? Kapitan, siyempre tinitignan namin kung totoo bang nabuhay si Levi. Totoo nga! Ayan na, buhay na buhay. Maraming hindi makapaniwala sa nangyari. Anong klasing halamang gamot kaya yung galing sa katutubo? Teka lang, may napansin ako. Mandy? Ikaw ba yan, Mandy? Opo, Kapitan. Oh. Malaki yung tiyan mo, iha. Oo, Kapitan. Buntis ko kasi asawa ko. At sino naman tong gwapong to? Asawa ko po yan. Kapitan, manugang ko. Manugang. Nako! Buntis pala si Mandy. Dapat hindi ka muna umuwi. Alam mo bang may problema ang baryo natin ngayon? Problema? Anong problema? Kanina lang, bago ko pumunta rito, abay, may natagpuan na naman kaming patay na kambing. Kapitan, ano naman pong kinalaman ng kambing sa problema ng baryo? Yun na nga ang problema. Hindi namin alam kung sinong gumagawa nun. Halos araw-araw na lang. May natatagpuan kundi patay na baka, kambing, kalabaw, baboy, kulang na lang tao. Paano po naging problema ng baryo yun? Baka mamaya gawa lang yun ng mga taong walang magawa sa buhay. Alam nyo naman, sa hirap ng buhay ngayon, talagang lahat papatusin para lang magkaroon ng laman yung tiyan. Ang problema nga dun, iho, pare-parehas ang klase ng pagkamatay. Paanong parehas ho? Anong ibig niyong sabihin? Pare-parehas wakwakan tiyan. Tapos, walang mga laman loob. Baka naman kasi mahilig sa laman loob yung gumagawa nun. Walang nakakatawa. Sa pakawari ko, aswang ang may gawa nun. Kaya kung ako sa'yo, iuwi mo na sa Maynila tong asawa mo. Baka maamoy pa ng aswang yung tiyan niya. Malaki pa naman. Baka mamaya markahan yan. Walang galang na po, no? Pero anong aswang po sinasabi ninyo? Hindi po kami naniniwala sa aswang, lalo na ako. Laking Maynila po ako. Ni minsan sa buhay ko walang aswang. Wala pa akong nakikitang aswang. Hindi bale. Ako nang bahala sa aswang na yun. Ang gusto ko lang malaman kung saan matatagpuan yung katutubong yun. Baka siya na ang sagot sa malaki kong problema. Hindi nila pinansin yung bali-balitang yon. Isang gabi natulog doon ang mag-asawang Ibo at Mandy. Papatulog na sana noon ng mag-asawa at naglalambingan pa ng bahagya nang biglang narinig nila yung kalutkot sa bubong ng bahay. Ano ka ba, mahal? Wag dyan. Nakikiliti ako eh. Mahal, ano ka ba? Buntis na ako oh. Sige na, pwede pa naman yun eh. Miss na kita, mahal eh. Mahal, sige na. Ano yun? Wala yun. Huwag mong pansinin yun. Baka... Teka, ano nga ba yun? Shoo! Balintik. Ano ba yun? Napabangon noon si Ibo. Binuksan nito ang bintana at sinilip ang bubong. Ano, may tao? Wala. Sino namang aakit dyan gabing-gabi? Wala namang bunga ng kung ano dyan para nakawin nila. Ay nako, istorbo. Mahal, tuloy na natin. Wag na nga, buntis na nga ako. Baka mapanay bata. Mahal naman eh. Sige na. Ano ba ito? Kakainis naman oh. Kung sino ka mang nandyan sa bubong, kung pusa ka man o ibon, bumaba ka na dyan. Sa oras na mabunot ko yung 45 ko rito,
May kalalagyan ka. Biglang nawala yung ingay matapos ikasa ni Ibo ang pistola niya. Takot ka naman pala eh. Storbo. Sisimulan na sana ang kisingsing nang biglang kumatok sa pintuan ng biyanan nitong lalaki. Sino ba yan? Ibo. Ako ito ang itay. Storbo naman si Itay. Pagbuksan mo na nga. Pagbukas ng pinto, kita sa mata ng matandang lalaki yung takot. Laking pagtataka noon ni Ibo kung bakit. O Tay, bakit to ganyan itsura nyo? Totoo nga. Ang alin? Totoo yung kumakalat na chismis na may gumagalang aswang dito sa baryo. Ha? Pati ba naman kayo Tay naniniwala kayo ron? Nakita ko. Kagagaling ko lang sa labas. Nariyan siya sa itaas sa tapat mismo ng kwarto nyo. Nakita ko. Nakahubad na lalaki. Hubad-hubad. Paano nyo namang makikita dilim-dilim? Anong madilim? Bilog na bilog ang buwan. Binugaw ko nga lang kaya nawala. Ano? Teka Tay. Anong itsura? Nakahubad nga. Magulo yung buhok tapos mahaba yung mga pangil at may mga matutulis din ng mga kuko. Ha? Nako. Kala ko naman natakot ko. Kaya pala binugaw nyo eh. Lumipat kayo ng kwarto. Magsama-sama tayo ron sa kwarto ko. Sige ho Tay. Nung mga oras na yon ang kapatid nitong si Levi wala pa sa bahay. Kasalukuyan itong nasa inuman at kaharap niya ang kapitan nung gabing yun. Talaga nga naman ang buhay. Hindi mo akalain. Isa ka rin palang masamandamo, Levi. Natuklaw ka na't lahat ng ahas. Buhay ka pa rin. Kapitan. Swertuhan lang yan. Panahon lang yan, Kapitan. Kung di dahil doon sa may katutubo na yon, baka wala na ako ngayon. Katutubo ba talaga ang dahilan? Baka naman may ginawang magic yung tatay mo. Wala talaga, Kapitan. Ayaw nyo bang maniwala? Para kasing hindi ako kumbinsido. Kapitan, kilala mo pamilya namin. Wala kaming nalalaman dyan sa mga magic na yan, yung mga kulam-kulam, barang-barang, albularyo, duwende, laman lupa, kapre, o sino pa man. Malinis ang buhay namin. Kahit hanapin mo lahat ng record. Anong record? Ayaw mo kasing maniwala, Kapitan eh. Ngayon, sagutin mo ako. Saan matatagpuan yung katutubo na yon? Di ko alam, basta wala akong malay ng hinaplasan ako ni Itay nang sinasabing malakas na halamang gamot galing dun sa katutubo. Kung hindi kita mapipiga, lumayas ka na rito sa harapan. Bakit, Kapitan? May ginagawa ba akong masama? Ayaw mo magsalita eh. Umalis ka na. Sige na. Okay. O di lumayas. Lumayas nga si Ibo sa harapan. Umuwi ito sa kanila at tiyempong nakasalubong siya ng matandang nagtutulak ng kariton. Masama ang tingin niya sa matandang yun. Kakaiba kasi ang kasuotan, hindi katulad ng mga normal na kasuotan ng tao. Teka, sino to? Kadiri na may itsura nito. Manong! Binata, magaling ka na pala. Ha? Teka, kilala mo ko? Sa akin galing ang halamang gamot. Ito pala yung katutubo. Kaya pala kakaiba itsura eh. Binata, umuwi ka na. Uwi na nga ho ako. Sa palagay ko, lasing na lasing ka na. Umuwi ka na. Lihisan mo ang puno na yon. May nakasabit na malaking ibon doon. Anong malaking ibon? Ano yun? May aswang. Gumagala na naman ang aswang sa gantong oras. Baka ikaw ang mabiktima. Mag-iingat ka.
Tatang naman oh. Sige na nga ho. Nilakaran noon ni Levi yung sinasabing puno. Nung una hindi niya pinapansin yung taas nun, kahit naririnig na niyang para bang may gumagalaw doon. Hanggang sa nang makalampas siya, patawa-tawa pa si Levi nang bigla siyang dagitin ng isang napakalaking ibon. Kaya siya naggulong-gulong sa lupa. Ano ba yun? Walang ya. Sino ba yon? Nakarinig na lang si Levi nang pumapagaspas sa itaas. Paglingon nito, nakita niya yung isang napakalaking ibon na merong ulo ng tao. Aswang! Aswang! Sa bilis ng pagtatakbo noon ni Levi, hindi na niya nilingon yung humahabol sa kanya na aswang hanggang sa ito'y makarating na sa kanilang bahay. Tay! Pagbukas ng pinto, hawak-hawak ng tatay niya ang isang matalas na bolo na tila ba nakahanda na sa pakikipaglaban. Tay, may aswang! May aswang doon! Asan? Asan? Asan ang lintik na yan? Tay, ano yun? Ha? Aswang nga! Yan yung nakita ko kanina! Mabilis nilang sinarado ang pintuan ng bahay. Tapos nakiramdam. Nung mga punto na yon, danig pa rin nila yung pagaspas na paikot-ikot sa bubong ng bahay. Ikaw naman kasi, Levi. Gabing-gabi na, nasa labas ka pa. Baka nakakalimot ka. Ikalawang buhay mo na yan. Tay, si Kapitan kasi, sukat ba naman ayain ako ng inuman, may tatanong daw, di pinagbigyan ko na lang. Alam nyo naman ako, mahina ako sa alak. Mahina. Yan pa'y kamamatay mo eh. Tays, narinig niyo yun? Ayun na naman siya. Paikot-ikot siya. Oh, may namamarel. Ayop kang halimaw ka. Tigilan mo ang baryo ko. Papatayin kita. Tumakbo ka na. Si Kapitan yun. Sinundan pala ako. Hindi tinigilan ni Kapitan ng pagpapaputok hanggang sa umalis na lang ang aswang. Pagkatapos noon, kumatok ito sa kanilang bahay. Tapo! Tapo! Pagbuksan mo nga, Levi. Kapitan, nasunod ho kayo. Nakita ko eh. May halimaw. Totoo nga. Aswang ang pumipeste sa atin. At ikaw, kayong magkapatid ang target noon. Isang buntis at isang binatang muling nabuhay. Kapitan, hindi kaya't ano? Problema ang katutubo na yon? Baka siya talaga ang dahilan kung bakit nangyayari to. Kapitan, nasa lubong ko yung katutubo kanina nung pauwi ako. Nagtutulak-tulak ng kariton. Oh? Anong itsura? Payat na may kakaibang kasuotan. Siya nga, yon yung katutubong nagbenta sa akin ng halamang gamot na ito. Pero, ano namang kinalaman ng katutubo na yon? Baka naman kasi, nagkataon lang. Ay Kapitan, salamat po't nandyan po kayo. Siya nga naman ho, Kapitan. Meron din naman po akong baril. May lisensya ba yan? Wag po kayong mag-alala. Kumpleto po dokumento na ito. Pinapalalahanan lang kita. Bawal sa iyo ang bakal. Kayo rin naman po eh. At paanong hindi pwede? Ako ang Kapitan del Barrio. May karapatan akong kumuha ng baril. Parehas lang po tayo. Lahat ng tao pwede magkaroon ng baril. Pero dapat may mga legal na dokumento. O sige na. Itataboy pa namin yun. Baka sa ibang bahay pa manalasa yun eh. Sige ho, Kapitan. Kinabukasan, uuwi na sana ang mag-asawang Ibo at Mandy nang biglang nananakit yung tiyan ni Mandy.
Aray ko, mahal. Sumasakit yung tiyan ko. Ha? Daling kita sa ospital. Isusugod na sana sa ospital si Mandy. Ang problema yung sasakyan ayaw umandar. Ano ka ba? Umandar ka na! Ayaw mo pong makisama. Visit. Ayaw makisama ng sasakyan. Tapos pagtingin sa gulong sa likod, plat yung dalawa. Para bang sinasadya o may nananadya na ayaw silang paalisin sa baryo na yon. Hindi nagtagal na wala rin naman ang pananakit ng tiyan ni Mandy. Kaya't sinabi ng kanyang tatay na magpahinga na lang muna. Ay, mga anak. Mukhang may problema talaga. Tay, sa palagay niyo, merong gumawa nun? Nang alin? Pinlat ba naman yung gulong eh? Baka nagkataon lang. Hindi tay. Huminto kami dyan kahapon. Hindi naman plat yung gulong. Tsaka, yung bang mga aswang, may kakayanan ba silang gawin yon? Ay abay oo. Kahit papano, tao pa rin naman ang mga yun. May kakayanan silang humawak ng mga bagay na kaya nating hawakan. Maliban lang sa asin at bawang at sa iba pang mga pangontra. Napagdesisyon na noon ni Mandy at ni Ebo na mag-isang linggo na sa probinsya bago sila bumalik ng Maynila. Sa sumunod na araw, okay naman ng araw na yon. Nag-iinuman pa sila Levi at ang mga tropa nito nang biglang natanaw na naman ni Levi yung matandang nagtutulak-tulak ng kariton. Mabilis niya itong sinundan hanggang sa pumasok sa isang bakuran ang katutubo. Tatang! Oh, bakit? Di ba ikaw yung katutubo? Ako nga. Bakit? Kulang pa ba yung gamot mo? Hindi ho. Magaling naman ako. Ang tanong ko lang, bakit simula noon yung bahay namin ayaw nang tigilan ng aswang? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo nung nagkasalubong tayo nung isang araw? Isang gabi po. Isang gabi. Naiwasan mo ang punong yun dahil may nakasalabit na aswang doon. Oo nga. Totoo nga. Bakit kayo? Hindi kayo inaano ng aswang? O baka naman kayo ang aswang? Aba, wala kang respeto. Kundi dahil sa akin namatay ka na. Ang aswang ay pumapatay at hindi bumubuhay. Kung ako'y aswang, o di sana pinabayaan na kita. Siya nga pala, pakipaalala sa tatay mo, meron pa siyang balanse sa akin, sa bayad, ng halamang gamot. Oo sige. Saan ba kayo papunta? Diyan, may taong mamamatay na dyan. Kailangan ng aking makapangyarihang halamang gamot. Ganun ba? Oo nga pala. Si Manang Nita. Samahan ko na ho kayo. Dire-diretso silang pumasok sa loob. Hindi alintana sa kanila yung mga taong nakasilip sa pintuan at sa bintana. Nakita nila yung isang matandang babaeng nakaratay na tila ba nagpapaalam. Bagamat hindi na ito nakapagsasalita ng maayos, pero ang mga mata ng matandang yun, walang poknat sa pagtulo ng luha. Yung mga nakapaligid naman sa kanila, kita na ang kalungkutan, kaya't lahat sila humahagulhol. Tatang, ano bang may tutulong mo rito? Malubhan na yata sakit na ito . Sinong gustong magpainom nito? Sa matandang babaeng mamamatay? Sino? Ako na lang po. Makakatulong ho ba talaga yan? Makakatulong yan. Kung ang mga normal na sakit ng tao na katulad nito ay hindi na kaya pang solusyonan ng mga doktor, pues, ibahin ninyo ang halamang gamot na kaloob sa atin ng kalikasan. Sige na, bago pa mahuli ang lahat. Pinainom ng bakla ang kanyang lola. Maniwala kayo o hindi, ang matandang malapit ng mamatay ay biglang bumangon at nagsabing, Diyos ko po! Salamat po! Salamat po sa ikalawang buhay!
Sabi ko sa'yo eh. Ang pinagtataka noon ni Levi, bakit yung mga tao sa paligid maliban doon sa bakla at sa kanya, tila ba hindi nakikita ang katutubo? Nagtataka yung iba, nagtatanong kung sino bang kausap ni Levi at nung bakla. Para hindi na rin makahalata at hindi na nagtagal, umalis na roon ng katutubo tulak-tulak ang maliit na kariton. Sino ba'y kausap nyo kanina ha, Levi? Jopay? Yung katutubo, kuya. Sino bang katutubo yun? Yung nagbigay ng gamot na to. Kaya nga si Lola, bumangon siya. Ano? Pumasok ba rito? Oo, di ba Levi? Oo nga naman po. Pumasok po rito. Yung karton nga niya naiwan doon sa labas eh. Aba, marami kami nakapaligid dito. Pero bakit wala kami nakitang tao? Kinabahan noon si Levi at yung bakla. Hindi sila makapaniwalang hindi nakita ng mga tao yung katutubo. Tay, alam mo ba? Ano yan? Yung katutubo. Di pala nakikita ng kung sino-sino. Oh, totoo ba? Teka nga Kuya Levi, ano yung pinagsasasabi mo? Totoo, si Manang Nita di ba mamamatay na? Kasi may malubhang sakit yun eh. Ngayon ako at yung katutubo pumasok doon sa bahay. Tapos tinatanong niya, sino bang gustong magpainom ng gamot na to doon sa matandang malapit ng mamatay? Itinuro niya yung bakla, si Jopay. Ngayon, pinainom ni Jopay, di bumangon na si Manang Nita. Ngayon, sabi ng kuya niya, sino daw ba kausap namin? Tapos takang-taka talaga sila. Para bang wala talaga silang nakita na meron kaming kausap na katutubo. Aba, mukhang may misteryo talaga. At sino naman yung katutubo talaga na yon? Problema niyan tay, hindi natin malaman. Ano ba siya? Kasangga o kaaway? Yun na nga Ibo. Yun ang problema. Kinagabihan, biglang sumabog ang balitang si Manang Nita ay natagpo ang nakahalambitin sa likod ng bahay. Sa likod kasi ng bahay nila merong isang nakabuwal na malaking mangga na nabubuhay pa rin kahit nabuwal na. Doon nila natagpuan si Manang Nita na nakahalambitin. Kataka-taka, patay na ang matanda tapos wala ng laman loob. Lola! Sino may gawa sa'yo nito? Lola! Sinong gumawa nito? Lola! Kanina lang ang lakas-lakas mo pa eh. Napahagulhol ang mga inaalaga ang apo ng matandang yon. Akala kasi nila makakasama pa nila ng matagal ang lola nila. Nung mga oras na yon nandoon din si Levi. Kasalukuyang tumatayo ang balahibo niya nung oras din na yon. Tapos para siyang may naririnig na isang malakas na halakhak. Napaikot-ikot lang sa punong yun. Jopay, tumawag na kayo ng purinarya o kaya ng pulis para maimbestigahan yung nangyari. Jopay, tumatawa ka ba? Ako tumatawa? Ito bang itsura kong tumatawa? Umiiyak ako, no? Sino tumatawa? Ano ba nangyari sa'yo ha? Kuya Levi, Bayaw, parang may naririnig akong tumatawa eh. Ha? Wala naman eh. Hindi nila ako maririnig. Hindi. Ikaw lang at yung bakla ang nakakarinig sa akin. Ano ba, Levi? Ba't ba ganyan yung boses mo, garalgal? Tapos tumatawa ka pa na nakakatakot. Aba, hindi ah. Hindi ako yon. Tumigil na nga kayong dalawa dyan.
Antayin nyo, darating si Kapitan. Malalaman kung sinong gumawa nito kay Lola. O, tabi kayo dyan! Magsigsi tabi kayo dyan! Ay na pala si Kapitan eh. Tabi! Ano nangyari? Diyos ko, or Diyos por santo, manang nita. Sinong halagang bitukang gagawa nito sa kanya? Baka Kapitan Aswang. Aswang? Naitaboy na namin yun. Huwag sabihing bumabalik siya. Habang gano'n ang senaryo, nag-iimbestiga taga-barangay. Si Levi nung oras na yon hindi pa rin mapakali. At gano'n din ang baklang si Jopay. Pumasok si Jopay sa loob dahil hindi na nito makayanan ng makita ng malapitan ang lola nitong wala ng laman loob. Nag-uumiyak ang bakla sa loob ng kwarto hanggang sa... Sino ka? Nasaan ka? Jopay, akin na ang lola mo. Akin na siya. Sino ka? Nasaan ka sinabi? Sasampalin kita. Jopay? Jopay? Kuya? Kuya, may tao. Sino tao? May ibang tao rito sa loob ng bahay. Humahalakhak. Ha? Wala naman. Sa labas marami. Pero dito sa loob wala. Meron kuya. Nakakatakot. Sinabi ni Jopay at ni Levi ang naririnig nila. Ayon naman kay Kapitan, mukhang kakaibang aswang na raw ang nanggugulo sa kanilang baryo. Hanggang sa sinabi nito na magre-request siya sa istasyon na magtalaga ng magbabantay na pulis dito sa kanilang baryo. Pero ang masama, tinawanan lang ito sa bayan. Lalo na't nang sabihin nitong may problema sa aswang ang kanilang baryo. Tila ba hindi naniniwala ang mga pulis sa kanilang bayan. Mabilis ding naiburol ang matanda sa araw na yon. Dumagsa ang maraming kaibigan, maraming kakilala, at isa doon ay isang albularyo. Nakasilip ito kung saan nakaburol ang matandang nita. Mga isang oras siyang nakatitig, kaya't napansin na yon ng bakla at ng iba pa. Kuya, sino yung lalaking yun? Hindi ko alam. Sino siya? Kanina pa siya dyan nakatayo. Parang may kakaiba sa kanya. Teka, sandalit sisitayin ko. Manong. Kanina pa ho kayo dyan. Bakit po di kayo maupo? Tinitignan ko lang ang napakasakit na kamatayan ng matandang babaeng to. Ha? Sino ho ba kayo? Isa akong albularyo. Napadaan lang ako rito. Nakita ko kasi may tao. At naramdaman kong para bang may kakaiba sa pagkamatay ng tao at totoo nga. Aswang. Aswang ang pumatay rito sa matandang to. Aswang? Paano nangyari yun? Teka, anong sinasabi mo? Sigurado kang aswang ang gumawa niyan, Tatang? Teka, sino ka ba? Bakit parang ngayon lang kita nakita? Kung tatanungin mo ko kung sino ako ang Kapitan del Barrio sa lugar na ito. Sino ka? Ako si Tandang Gringo, taga kabilang probinsya. Ako'y napunta rito upang hanapin ang isang matandang gumagala na nagkakalat ng lagim. Meron siyang ibinebentang malakas na halamang gamot. Kaya nitong buhayin ang mga matandang malapit ng mamatay. Pero pagkatapos nun, pepestehin naman ng aswang ang taong nakainom nun. Kaya naririto ako, mission kong hanapin siya. Teka nga, Tatang, sinasabi mo bang pati ako? Hinahanting ng aswang, ganun ba? Teka, anong connection doon?
nung nagtitinda ng halamang gamot. Ganito yan, makinig kayo sa akin. Ang sino mang makakatikim ng halamang gamot mula roon sa katutubo na malapit ng mamatay, ang buhay ninyo'y inaalay sa aswang. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit, kung meron ba silang mapapala sa ginagawa nila. Ngayon, sino sa inyo makapagtuturo sa akin kung saan matatagpuan ang pinagtataguan ng katutubo na yon? Napakadelikado niya. Kailangan na siyang mamatay. Akala ko naman, isang biyaya ang pagdating dito ng katutubo na yon. Hindi pala. Kung ganon, ngayon alam ko na ang totoo na kung sino palang makakainom ng sinasabing halamang gamot ay pepestehin ng aswang. Ngayon, mamamatay siya. Pero, Kapitan, di ba ho pinagtawanan kayo sa bayan? Yun na nga eh. Hindi sila naniniwalang pinepeste ng aswang ang baryo natin. Kapitan, bakit hindi na lang tayong kumilos? Total marami namang mga kalalakihan dito na handang makipaglaban. Kung hindi natin mapatay-patay ang lintik na aswang na yan, o di yung katutubo na lang. Siya ang dahilan ng punot dulo na ito. Tay, pwede ba ako sumama? Huwag ka nang sumama, Kuya Levi. Doon lang tayo sa bahay, bantayin natin yung ate mo. Tsaka sa isang araw, alis na rin kami. Mahirap nang madamay dyan. Napunto ng lahat na yung katutubong yon ang punot dulo ng mga pagkamatay ng ibang tao ron. Sa unang gabi pa lang ng burol ng matandang Nita, nagplano na agad si Kapitan tapos si Mang Gringo ng paghahanap kung saan matatagpuan ang nasabing katutubo. Yung mga binata kusang sumama. Halos lahat sila may mga bitbit noon na panglaban sa aswang. Hinalughog nila ang buong kagubatan na nasasakupan ng kanilang baryo. Pero nabigo sila sa gabing yon dahil wala silang nakita. Maski amoy, wala silang naramdaman at naamoy. Nang sumikat na ang araw, doon pa lang sila bumalik. Lahat sila nakikape sa burol at habang nagkakape ang matandang Gringo na patingin sa kabaong. Diyos ko! Bakit po? Teka, naiwan ba kayo rito kagabi nang lumakad kami? Opo. Bakit ho? Ang lola ninyo? Ho? Anong ibig niyo sabihin? Hindi na ito ang lola ninyo. Hindi na siya. Siya na lang itong siyahan ng saging. Ha? Paano nangyari yun? May nilabas yung matanda na isang maliit na garapon. Durug-durug pala na asin ang laman nun. Sinabuyan nito yung ibabaw ng kabaong. Hanggang sa nakita nilang unti-unti ngang naging sahan ng saging. Yung inaakala nilang bangkay ng matandang Nita. Doble dagok ang nangyari sa pamilyang yon. Hindi sila makapaniwalang patay na nga ang tao, kukuhanin pa ng kung sinong nilalang. Walang hiya sila. Sinong kumuha kay Lola? Sino pa? O di yung pumatay sa kanya? Napakalaking problema talaga ng katutubo na yon. Kinakailangan na siyang patayin. Tay, magpapaalam na ho kami ni Mandy. Siguro mas mabuti kung uuwi na kami ng Manila. Yung sasakyan, gawa na ba? Okay na. Sige ho, mauna na kami. Umalis na noon ang mag-asawang Ibo at Mandy. Hindi na nila inantay na mailibing pa si Manang Nita. Ngayon, habang sila'y nasa biyahe sa makipot na daan papalabas ng liblib na baryo, biglang sumabog yung isang gulong sa harapan, dahilan kung bakit sila napahinto sa gilid. Malas naman oh. Ayusin mo na lang, palitan mo na lang. Palitan? Sumabog na nga eh. Di ba meron kang reserba dyan? Oo, ang problema yung isa flat din. May nakatarak na pa ako.
Sino na naman buwisit na gagawa nito sa atin? Ibo? Oh, Ibo? ano? Tignan mo yun. Ha? May itinuturo si Mandy. Sa gawing malilim na puno may taong nakatayo. Napakapula ng mata nun. Masama ang pagkakatitig sa tiyan ng babae. Nilabas ni Mandy ang baril ng asawa at inabot sa kanya. Sige, lumapit ka. Samputo ko lang sa'yo. Patay ka. Sinisiguro ko yan. Nang tutukan ito ni Ibo, nagtago ito sa puno. Inapuran niya ang pagpalit ng sumabog na gulong. At yung naplat naman hinayaan na lang niya ng ganun. Hanggang sa tuluyan na silang nakalabas sa liblib. Pagdating naman sa highway, naghahanap sila ng taong pwedeng mag-vulcanize ng gulong. Ang problema, wala palang vulcanizing sa lugar na yun. Kaya't ang siste binabiyahe niya kahit na plat na. Hindi na kaya ng gulong. Masisira na yung rim ng sasakyan. Naku, ano ba naman yan? Paano na tayo? Hindi bale. Mag-aabang tayo ng tricycle. Hindi nagtagal may huminto na tricycle. Nagpatulong siya upang tanggalin yung gulong. Binigyan niya ng 500 yung tao. Binilinan ito na ibalik dito yung gulong kapag na-vulcanize na. Ang problema, 2 oras, 3 hanggang 5 oras nang lumipas hindi pa bumabalik yung tricycle driver. Saan na kaya yun? Hapon na. Naku, mukhang talagang may masamang mangyayari. Ibo. Dapat pala sumakay na tayo ron eh. Paano yung sasakyan? Di iniwan na natin. Bahala na ako mawala yan. Ang importante, ligtas tayo. Oh, 3:00 na ng hapon. Sa kasamaang palad, may mga dumadaan na truck pero hindi sila hinihintuan. May dumadaan din na jeep pero hindi naman pampasahero. Kaya inabot na sila noon ng dilim. Lintik na buhay to. Ano ba namang klaseng probinsya to? Hoy, wag mo akong sisihin ha. Nagmahal ka ng Bicolana tapos gaganyan-ganyan ka. Hindi kita sinisisi. Ang sabi ko, anong klaseng probinsya to? Mukhang pugad yata ng aswang to eh. Di naman. Nakita mo namang matitino mga tao. Baka nagkataon lang, dayo lang yun. Ikaw talaga, palibasa, laking Maynila ka eh. Hindi mo ako masisisi. Ganito nangyayari sa atin. Imbis na makakalis na tayo, may ganyan pa. Nandun pa rin sila sa loob ng sasakyan. Nakaandar pa rin yung makina at gumagana yung aircon. Kaya't nakatulog agad noon si Mandy. Habang si Ibo, matalas ang mata niyang gumagala sa paligid. Nakabukas noon yung ilaw ng sasakyan kaya't nakita niya yung tumawid. Isang payat na tao. Payat na taong may bit-bit na hita ng tao. Diyos ko! Ano yun? May tao. Tao lang pala eh. Bakit gulat na gulat ka? Tignan mo, Mandy. Tignan mo. Ha? Ibo! May dal siyang hita ng tao. Oo. Yung baril ko. Okay na. Hinanda na noon ni Ibo yung baril niya na kung sakaling susugod man yung aswang na yon, uubusin niya yung bala niya rito. Nakita nilang itinapon yung hawak nitong putol na hita. Tapos unti-unting lumalapit kila Ibo. Huwag ka nalapit! Babariling kita! Hindi ako nagbibiro! Akala nyo makakalis kayo rito? Hindi. Masarap ang pinagbubuntis ng asawa mo. Napakabango, malinamnam. Kapag nakain ko yan, sigurado ako madadagdagan na naman ang aking buhay. Ano yung dala mo kanina? Ano yun?
Ayun ba? Yun lang naman ang hita ng taong namatay. Kilala niyo siya. Halos kapitbahay lang. Ang matandang Nita. Hayop kayo. Hindi kayo mga tao. May katapusan din kayo. May katapat din kayo. Dito sa mundong ito, kami ang tinuturing na makapangyarihan. At kayong mga tao, pagkain lang ang tingin namin sa inyo. Yan ang hindi nyo lubos maintindihan. Hindi nyo ba alam na para lang kayong mga baboy? Ha? Pinababayaan namin kayong magparami. At kapag dumami na kayo, mamimili na lang kami ng sino ang swak sa aming panlasa. Katulad ng nasa sinapupunan ng asawa mo. Hayop ka. Layo mo kami. Apat na putok ang pinakawalan ni Ibo. Hindi man lang natinag ang aswang na yon. Tinawanan lang nun si Levi at sinabi pang, Wala na. Wala ka ng bala. At kahit meron pa, hindi yan tatalab. ano ba talagang gusto mo? Pera ba? Kailangan ba ng pera? Bibigyan kita. Marami akong pera dito. Huwag mo lang kami saktan. Hindi mo ba talaga naiintindihan? Uulitin ko sa iyo. Pagkain ang tingin namin sa inyo, wala nang mas mahalaga pa sa pagkain kung kayong mga tao nangangailangan ng pera para makakain, pues kami hindi. Nasa harapan na namin ang pagkain, kaya hindi namin kailangan ng pera. Huwag ka lalapit! Papalapit na ng papalapit ang nakakatakot na aswang. Mabuti na lang talaga dahil dumating sila Levi at sila Kapitan. Tiyempong nabungaran nilang kasalukuyan ng kumukubabaw sa harapan ng sasakyan ng aswang. May dalang mahabang baril noon si Kapitan habang si Levi pinagpupukol ng bato yung aswang. Doon pa lang ito tumakbo, kaya't na-rescue na ang mag-asawa. Hoy! Ate! Ate! Buksan mo tong salamin! Si Levi! Bayaw! Kuya! Kala namin nakalis na kayo. May nagsabi lang sa amin na meron daw nakahintong sasakyan dito. Ganon yung kulay. Nagbaka sakali lang kami na baka kayo yun. Totoo nga. At di namin nakalain na kayo pala'y pinuputakterya ng aswang. Kapitan, ano na po nangyari dun sa burol? Wala na. Tinanggal na lahat ng tolda. Pati yung albularyong si Mang Gringo. Wala na ring magawa. Pero, sabi ni Mang Gringo, pwede pa rin naman daw mahanap yung katutubo tsaka yung aswang. Ngayon, kailangan pa natin ng isa pang albularyo, yung mas mataas ang kaalaman. Ang tanong, saan natin hanapin yung sinasabi niyang si... Ano pangalan nun? Noli daw eh. Nole. Saan natin hahanapin ang taong yun? Yes, Kapitan, siguro mas mabuti kung punta muna kayo ng bayan. Pakihanap nga rin yung tricycle driver. Kasi pinadala ko dun yung gulong ko eh. Sige. May iwan ka rito ha? Sige Kapitan. 5 minuto nang makaalis ang Kapitan. Naroon na naman ang aswang. Kahit hawak-hawak noon ni Levi yung mahabang baril ni Kapitan at itinutok na sa aswang pero hindi man lang ito natinag. Sinabi pa nun na, Kompleto, Ricardo. Naaamoy ko ang mabangong dugo sa iyo. Alam mo ba, yung ipinaiinom ng katutubo, pampasarap ng lasa ng laman at amoy ng dugo. Tamang-tama, may laman at may buntis na sausawan. Sige,
Pagkakataon na natin ito, tapos na nating kainin ng matandang nita. Masasabi kong masarap pa rin ang laman ng matandang yon nang dahil sa pinainom ko sa kanyang halamang gamot. Mga hayop kayo. Kayo pala ang pinagmulan ng lahat ng ito. Akala namin, mga mababait kayo. Ang hirap naman kasi sa inyong mga tao. Mabilis kayong masyadong magtiwala sa mga bagong kakilala. Kuya Levi, Ibo, sumasakit yung tiyan ko. Talagang sasakit yan. Dahil nararamdaman ng nasa sinapupunan mo na delikado siya. Huwag kang mag-alala. Kapag kusa mong inalay sa akin yung dinadala mo, wala kang mararamdaman na sakit. Pangako ko sa iyo yan, iha. Hindi kami papayag. At ano pang magagawa ninyo ngayon? Akin na yung binata. Sa'yo na. Yung nasa sinapupunan. Hindi. Akin ang sanggol. O kaya naman maghati na lang tayo. Gagawin nating sausawan yung sanggol. Mas mabuti pa nga. Malapit na sa kanila ang aswang at ang katutubo na nung mga oras na yon nabibitak na ang balat hanggang sa pinakita na nito ang tunay niyang itsura. Pumukaw din sa pansin ng tatlo yung parabang lumalabas na likido sa bandang dibdib ng katutubong nagpalit ng anyo. Sinasahod kasi nito ng maliit na bote yung tumutulo doon. Ito ba? Ito ang sinasabi kong halamang gamot. Ito ang nainom mo, iho. Kaya't lalong bumango ang laman at dugo mo sa pangamoy namin. Ano yan? Halamang gamot nga. May nakatanim sa aking katawan at yun ang nagbibigay nito sa akin. Hindi kayo mga tao. Talagang hindi. Ngayon, tanggapin nyo na ang kapalaran nyong hanggang ngayong gabi na lang kayo mabubuhay. Akala nila noon katapusan na nila. Maswerte sila dahil dumarating na si Kapitan at may kasama pang mga militar. Niyaya lang daw ni Kapitan ang mga yun dahil natsyempohan niyang naroroon sila sa munisipyo. Oh! Ano nangyari? Kapitan, muntik na kami. Huwag kayong mag-alala. May kasama ako mga sundalo. Ligtas na kayo. Ngayon, umuwi na lang tayo sa baryo. Sa isang araw na kayo umuwi. Sige. Ligtas naman silang nakauwi sa baryo. At ang kanilang buong baryo, binabantayan ng sundalo sa loob ng magdamag. Kinabukasan umalis din ang mga sundalo para mag-report sa kanilang kampo. Tay, ano na ba nangyari dun sa... Saan? Dun sa aswang? Ewan ko ba kay Kapitan. Siguro baka hindi na babalik yun. Hindi, ibig ko sabihin, dun sa kinuha ng aswang. Ay, kay Manang Nita, hindi na nga matagpuan. Tay, nakita naming bit-bit ng aswang yung isang hita ni Manang Nita. Pinabayaan na lang ng pamilya na ganun. Ano magagawa natin sa ayaw nga nilang lumaban? Wala tayong magagawa ron, Ibo. Ang pinakamabuti ngayon, umiwas na lang tayo. Ang problema nga, Tay, aalis naman na kami. Kaya lang pati kami, ayaw kaming tigilan. Kung di dumating sila Kapitan tsaka yung mga sundalo, baka na paano na kaming tatlo. Tsaka isa pa, Tay, may sinasabi yung lintik na katutubo na yon. Kasi sa dibdib niya parang may butas na may lumalabas na kung ano. Yun pala yung pinainom sa akin. Ang sabi, pampasarap daw yun ng lasa ng laman tsaka ng dugo. Sa tanda kong ito mga anak, ngayon pa lang ako nakaranas ng mga ganyang pangyayari. Nasa na ba yung albularyo? Umalis na. Wala rin daw siyang magagawa. Pero meron siyang binanggit
na humingi raw tayo ng tulong dun sa albularyo ng norte, yung Noli daw ang pangalan. Kaya sinabi ko, total ka ako, ikaw naman ang nakakakilala, bakit di na lang ikaw ang maglapit sa problemang to? Sana nga. Pero teka, anong magagawa ng albularyo na yun? Di ba nga, albularyo na yung matanda, tas tatawag pa ng isang albularyo, anong pagkakaiba nun? Yun na nga hindi ko maintindihan kung bakit. Ba't kasi umaasa kayo sa mga albularyo? Hindi naman totoo yun eh. Mga ano lang naman yan, parang mga kunwaring manghihilo tapos peperahan kayo ganun. Di natin alam yan, Ibo. Di natin sigurado. Aray, sumasakit na naman tiyan ko. Kailan ka ba kasi manganganak ha? Di ko alam, baka sa susunod na buwan. Sa pagkakaalam ko, yang tiyan mo na yan, ganyang buwan, yung pinakadelikado. Punta na kaya tayo sa Maynila. Malis na tayo muna rito tay, hanggat di natatapos yung problema na yan. Habang nag-uusap sila ng ganon, kumatok sa kanilang bahay yung matandang gringo. Tapo. Akala ko malis na kayo. Tsaka, sinunod mo ba yung billing ko na ikaw na lang ang maglapit doon sa sinasabi mong Nole? Nasa na yung Nole? Siya, ano? Yang binatang yan? Matanda na yan. Huwag mo nga ako lokohin diyang gringo. At paano naman naging matanda yan? Siya nga naman. Tsaka mukha bang albularyo yan? Parang modelo. Kuhang-kuha yung tipo ng gusto ko sa lalaki. Yung tipong gusto kong katawan. Maganda yung hubog. Nakasandong puti. Brad, albularyo ka ba talaga? Huwag niyo nang husgahan yung tao. Malay niyo talagang albularyo yan. Manong gringo, tama ka ng sinabi. Nakainom nga to ng pampasarap ng laman at dugo. Package pa, may buntis pa pala. Kaya nga, Kanole, kung sakali bang babalik dito yung mga yon, kaya ba natin silang apulahin? Titignan natin kung anong kaya natin gawin. Sa ngayon, kailangan ko muna magkape. Levi, magtimpla ka ng kape. Ikinuwento nila kay Kanole ang nangyari hanggang sa sinabi niyang nagsanib puwersa ang katutubong may alam, tapos yung tinatawag na aswang na balbal. Huwag kayong mag-alala. Ang kaya lang naman nila yung mga katulad nyong sa palagay nila'y walang laban. Matapang lang sila sa ganun. Balbal? Kayang-kaya natin yan. Sa ngayon siguro, mas mabuti pang mag-inuman muna tayo. Pinagbigyan nila si Kanole sa kanyang kahilingan. Dumating din noon ang Kapitan Del Barrio at sinabi pang, Aba, eto pala yung sinasabing Nolesto. Batang bata, mukhang macho dancer. Hindi naman po. Kapitan, kung sakali bang darating mamaya mga yon, willing ba kayong tugisin natin sila? Walang problema doon. Kung maaari, hanggang mamayang gabi na lang. Meron din kasi ako importanteng lakad. Sige, walang problema. Pagsapit ng alas 7 ng gabi tapos ng inuman, langon-lango si Kapitan, si Levi, si Ibo, maliban kay Kanole at sa matandang lalaki. Hindi na siguro darating yun. Mauna na ako umuwi. Mag-iingat po kayo. Sige. Habang naglalakad si Kapitan, hindi nito namalayan na meron na palang pumapagaspas sa taas niya. Dala na rin siguro ng kalasingan. Dinagit nito si Kapitan at nagulong-gulong siya sa lupa. Ikaw ang pakailamero. Aba, ganyang ka pala talaga kapangit sa malapitan. Alam ko takot ka sa baril. Pero wala ka ng baril. Nasa akin na yung baril mo. Ako na ang bahala dyan. Akin na yan. Puntahan mo roon yung buntas. Sige,
Sa'yo na yan. Hoy, tanda! Huwag mo akong malitin. Baka hindi mo alam kung gaano ako kagaling. Meron pa palang maliit na baril si Kapitan. Nakalagay yon sa kanyang tagiliran. Pinutukan niya ng malapitan ang katutubong aswang na nung mga oras na yon may tumatagas pa rin sa dibdib niya na kung anong klasing likido. Bulagta ang katutubong aswang at hindi makagulapay. Hindi mo ko kaya. Akala nyo siguro hindi ko alam na ang isang lasing na puno ng alkohol sa katawan ay hindi kayang kainin ng mga katulad ninyo. Huwag maawa ka sa akin. Maawa ka sa akin. At bakit ako maawa? Napatingin si Kapitan sa kaliwang bahagi. Nakarinig siya ng para bang may nagtatatalon sa puno. Hanggang sa narinig niya yung malakas na sigaw ng matandang gringo. Tapos sunod-sunod na putok. Tinutugis pala nila yung isang aswang na kasama ng aswang na katutubo. At nang maubos na yung baril, pinigilan na sila ni Canole at sinabing siya na ang magpapabagsak sa nagtatagong aswang sa taas ng puno. Tigil nyo na yan. Ako nang bahala rito. Orasyon. Isang malakas na orasyon ang pinakawalan niya. Bumagsak sa lupa ang aswang at nagkikisay. Nang makita yon ni Kapitan, hinatak niya yung isa pang aswang at pinagtabi silang dalawa. Hindi porket lasing yung tao. Akala nyo'y kakayanin nyo na kami. Ha! Ngayon, tignan natin. Tutuluyan na sana ni Kapitan ang mga yon. Pero nakita niyang tumatakbo ang baklang si Levi, kasama pa nitong kapatid. May bitbit na tigisang palakolang magkapatid. Inaawat siya ni Kapitan pero ayaw magpapigil. Sa galit noon ng baklang si Jopay, pinalakol niya yung ulo ng aswang. Mabilis naman yon nahati. Yung isa ganon din at hindi pa nagsawa at pipit-pit pa ang ulo at katawan ng mga ito. Kayo ang pumatay sa inang namin. Tama na yan! Hindi! Anong tama na? Gamit ang matalim na palakol, hinati-hati ang katawan ng dalawang aswang. Yung kapatid ng bakla hindi rin nasiyahan. Naglabas ito ng maliit na boteng plastik. Binuhusan niya ng gasolina ang putol-putol na katawan ng mga aswang. Tapos sinindihan. Naipaghiganti na namin si Lola. Teka. Parang nawala ako sa eksena. Paano mawawala ka? Duwag ka eh. Di ako dawag. Meron pa tayong problema, Levi. Ano yan? Yung pinainom sa'yo, kung hindi ka nila makakain, pwede ka rin maging aswang. Ano? Pwede siya maging aswang? Di dapat pala. Palakulin ko rin yung ulo mo, Levi. Ay hindi wag Ba't patay ako? Huwag ka mag-alala, Levi. Alisin natin yan. Sa tulong ni Canole at sa tulong ng makapangyarihang mutya na gamit nito, natanggal ang mga nainom noon ni Levi. Ang problema, tumagas kung saan meron siyang kagat ng ahas. Sigaw ito ng sigaw. Sabi niya para daw nabibiyak yung buto niya sa gawing paa. Sakit! Tumami ka nga! Para kang hindi lalaki. Masakit! Walang ya. Ngayon, umi-epekto na naman yung kagat ng ahas. Tabi kayo dyan. Sinipsip ni Canole kung saan muling lumitaw yung kagat ng ahas. Doon idinura niya yung nangingitim na dugo ni Levi. Ayon pa kay Canole, yung sinasabing halamang gamot na nanggaling sa katutubo
tamang nakatulong upang mamanhid ang katawan ni Levi ng ilang mga araw. Pero kung hindi doon, malamang patay na rin si Levi dahil na rin sa lakas ng kamandag ng ahas na kumagat sa kanya. O kayong dalawa, anong plano nyo ngayon? Uuwi na ho siguro kami sa Manila. Ganun ba? Pwede bang makisabay? Pwede po. Ay, isabay nyo na siya. Teka! Uwi ka na? Paano tayo magiinuman yan? Kailangan mag-celebrate tayo. Kailangan ipagbunyi natin ang pagkamatay ng katutubong aswang at nung balbal na yon. Nagkainuman pa sila nung araw na yon. Akala nila'y tapos na ang problema. Pero habang nagiinuman sila, napansin ni Kanole na may nagmamasid. Kapitan, mukhang may problema pa tayo ah. Ha? Sino naman yun? May nagmamasid. Sa palagay ko kung di anak kamag-anak. Kamag-anak? Bata pa yun. Nasa isip nun gumanti. Pero hindi pa ngayon dahil wala pa siyang sapat na kakayanan para gawin yun. Kung kaya niyang gawin, di gawin niya. Pero kung hindi niya kaya, manahimik na lang siya. Kapitan, siguro kung gaganti yun baka matandang-matanda ka na eh. Levi, kung gumanti man yung kung sino mang Poncio Pilato na yun, bahala ka na. Total, ikaw naman ang siyang mas nakakaalam. At ang masama pa ron, baka pag dumating ang araw na yun, wala na rin ang tatay mo dahil matanda na. Uy, Kapitan, sobra ka naman. Huwag mo namang sinasabi yan oh. Alam mo kasi Mandy, darating at darating ang pagkakataon na yun. Ingatan mo na lang yung anak mo. Mukhang first baby nyo yan ni Ibo. Oo, Kapitan. First baby ho namin to. Yun naman pala eh. Mabutit nagkakaintindihan tayo. Isabay nyo na tong mahusay, gwapo, macho, mabango na albularyong to papabalik sa Maynila. Sige ho, Kapitan. Sasabay na ho namin. Salamat naman. At maraming salamat sa pagtulong mo sa amin. Hindi tumalab ang bala pero ang orasyon mo tumalab. Nang dahil sa'yo, magiging tahimik ng muli ang aming baryo.